Grabe, talagang iba-iba talaga yung mga mga room. Sa destination na to, sa attraction na to ay may salamin. Ang galing mga umaandar yung mga bilog-bilog na yan. The Tokyo Tower is there. Look. Ito guys. Lamig. Hello guys! I'm back again with another video. At sa video na to, tayo po ay pupunta sa isa sa mga team lab dito sa Tokyo. Actually, doon sa previous Tokyo and Sapporo trip natin, napuntahan natin yung team lab, tawag doon, Planets. Ngayon naman ay pupunta naman tayo sa team lab Borderless. Okay? So dito sa trip na to is actually parang ini-imagine ko na yung Borderless is hindi siya yung tulad nun sa team lab Planet na may mga tubig-tubig, ganyan. Though, hindi ko pa rin inaalam, minamanage ko pa rin yung expectation ko kasi guys, syempre, bago tong Borderless. So if ever, nga pala, kung gusto nyo na mag-book din dito, yung link is nasa ibaba dahil binook siya via Klook and you can use the code VOLAIBAN5 off para hiningal ako. Magkaroon kayo ng extra 5% of discount kapag kaya avail dito sa Klook, okay? So yun, humingi na muna ako, tuloy-tuloy ako magsalita. So ngayon guys, tara na at pumunta na tayo doon dahil isa lang ang sasakyan nating line at dito lang yan sa line namin kung nasaan ako ngayon sa Idabashi sa Nambukucho line. Okay, let's go! Sabi mga madlang people na naaamoy ko na yung amoy ng mga ramen nandito saka yung mga amoy ng mga yakiniku something. Doon pala tayo sasakay sa Nambukucho. So dito tayo sa Idabashi, then doon tayo bababa sa Roppongi Ichome Station. So doon tayo bababa. Malapit kasi doon yung mismong Team Lab Borderless. And also, I forgot, dito nga din pala sa video na to, ay tayo po ay pupunta sa Roppongi area Plaza Akasaka. Dito merong Asakusa. Ito, first time ko marinig yung Akasaka. And sa mga viewers ko lang like you guys ko nalaman yung Akasaka. Ngayon ko lang nalaman yung salita na yun at yung lugar na yun dahil hindi naman siya ganun kasikat, diba? Though, ngayon pupuntahan natin siya at ipapakita ko sa inyo kung ano mga possible na makikita nyo doon. Let's go! Ayan, for the tawid na tayo dito guys. Oh, tawid. Alam nyo, kung napapansin nyo, bumalik ako sa dati kong salamin. Kasi guys, alam nyo, malabo kasi yung mata ko. Tapos yung salamin kong transparent o yung parang transparent talaga, yung walang kulay na salamin. Guys, sa sobrang labo ng mata ko, hindi ko makita kung asaan. Kaya ako tawan-tawa. Hindi ko guys siya makita kung asaan ngayon doon sa hotel room ko. Kaya hahanapin ko pa mamaya. Kaya ito muna yung suot ko ngayon. Dapat ang suot ko na ngayon transparent. Though parang nagmamatch naman sa suot ko tong lens ko na to, diba? Uy, okay na okay pala siya eh. Tagal naman ng stoplight na to. Kanina pa, meron na ata ako dito 2 minutes. Tagal guys. Ayan, tatawid tayo dun eh. Let's go! Nakakatuwa naman, punong-puno tayo ng enerhiya for today's video. So, medyo malayo pa lang ating pupuntahan dahil 5 stops siya from here sa station natin ngayon. But it's okay! Ang maganda, madami tayong mapupuntahan ngayon. And aside from that guys, is nag-avail din kasi ako ng ticket sa Roppongi. Viewing something. So, may papakita ko sa inyo. Ay, yan, let's go. Doon na may elevator dito. Uy, nakakatuwa naman. On time at the people. Yung share ko lang. Sa Idabashi Station to. Nakakatuwa yung mga ganito. Yung parang Coco Desk na ganyan. Na meron sila ditong place ko saan pwede kayong mag-work. O, tahimik yan. Parang hotel na rin. Parang mini hotel na rin siya. Tapos meron siya sariling aircon. Ayun yung aircon. No? Diba? Magkano bayad sa ganito? Ano yun? Mahuhula tayo. Walang nakalagay na presyo. Ito. 275. Siguro per 15 minutes. Diba? Okay, Nambukucho. Nambuku pala, Nambuku. Ang sasakyan natin from here sa Idabashi Station going to sa Roppongi Ichome ay papuntang Hiyoshi. Okay? So ilalagay ko na lang sa screen yung mismo mga sasakyan para maging aware kayo. Ano? Para naman hindi kayo maligaw. Ako nang gagawa nun guys. Ayoko naliligaw kayo eh. It's bad. You know? It's bad. Ako na lang maliligaw para sa inyo. At oo nga pala, just in case na first time viewer kayo na nanonood sa akin, guys, mag-follow naman kayo sa aking Instagram account na TikTok account para if ever malaman nyo kung asan ba ako kasalukuyan. So, wait lang. Nawala na naman ako kasi ang daldal ko eh. So, ngayon, kung bago kayo, mag-subscribe kayo. At also, kung bago din kayo doon sa escalator, sa left side kayo tatayo. Kasi yung right pang rush yun. Etiquette dito yun. So, ayun yung Idabashi. So, sasakay tayo papunta ng Echagaya. Then, dito tayo bababa sa Roppongi Ichome. Hirap na hirap akong bumulong. Kasi bawal maingay pagka nasa train ka. Alam mo yun. Okay, so nakalabas na ako doon sa mismong Roppongi Ichome Station. At lumabas ako sa Central Gate. So, doon kayo lalabas if ever. At yun ang pinakamalapit dito sa mismong Team Lab Borderless. So if ever is mag-research na lang kayo sa Google Maps kung paano kayo makakarating doon. Guys, medyo nahihirapan akong hanapin yung Team Lab. Nagtatanong na ako. Ayun, bababa daw. Buti nagtanong na tayo sa Japanese. Ito pala, Team Lab. Mori Building Digital Art something. Grabe, hindi man lang kasi makulay, no? Napasok tayo. So,
Yung Team Lab ay sa baba. Ayan, sa B1 siya. Let's go. Na lang tama itong ginagawa natin. Kasi guys, ang unti ng signage ng Team Lab Borderless, to be honest. Pag nagpunta kayo dito, makikita nyo din. Hindi tulad ng mga signage kapag sa Team Lab Planets, ganun. Magkaiba kasi Team Lab na yun, ha? Though, parang feeling ko mas maganda yung Team Lab Planets. Kasi napunta ko na yun, kaya ngayon gusto ko mag-try yung Borderless. Siyempre, let's try something new naman, di ba? Ayan, ito pa lang makikita natin dito, mga madlang people. Magtanong na tayo, wala na namang signage. Hello, excuse me, where's the Team Lab Borderless? Tama nga po, mga madlang people, medyo mahirap po talagang hanapin. Ngayon ay bababa pa pala ng isang step. Go, go, go! Nag-escalator daw ng isang baba, maging alerto daw ako. Siyempre ni English sinapin ni ate, kasi doon daw sa baba ay andun na din daw agad yung entrance. Ayan ha, maging mindful kayo. Digital Art Museum lang yung nakalagay, walang Team Lab. Hey, finally, Team Lab Borderless, let's go! Grabe, madlang people. Taas-taas, oh. Tignan nyo naman. Ayan, tabing-tabi pala na escalator yung Team Lab Mori Building Digital Art Museum. Ayan, Team Lab Borderless. Let's go! Though parang alam ko, guests with tickets from above may enter now. Ay, hindi pa tayo. 11:30 tayo. Guys, ang ganda yun. Tignan nyo, yung pangalan na nandito, para siyang naka-3D effect. So, kapag nandito kayo, yun yung makikita niya, parang naka-abante, but hindi. Parang naka-print yan. Hanggang dun, paikot. Dito sa side na to, sa dingding, papaikot dito. Naka-print siya. Galing, no? Wow. And mga madlang people, napaaga po ang ating punta. 11:10 daw, at least bumalik ako. Pakaaga kasi ayoko nga naman, wala, tignan nyo, medyo nahirapan tayo sa paghahanap. At least ngayon, alam na natin, di ba? Yung mga kainan naman dito, guys, alam nyo yung level ng alam nyo yung level ng, pag dito kayo kakain, parang uubos kayo ng 5,000 yen, ganong level. Ang OA ko sa part na yun, pero guys, parang ang mamahal kasi ng mga kainan dito. Parang ka-level ng Wolfgang, ganong mga level. Kahit parang bakery lang, mahal. So guys, ayan, habang naghihintay tayo, tingnan nyo naman yung paligid. Napaka-inclusive po nila sa mga tambayers, ano? So, walang uupuan. So, paano ako dito uupo? At maghihintay ng call time ko. Then, alam nyo ba, gusto ko lang i-share sa inyo. Some of you, sasabihin na naman na ganyan, nagpunta ka ng Japan, tapos kakain ka ng Filipino food. Nagpunta ka ng ganito, tapos Filipino food ang gusto mo. Guys, you don't understand. Wow, nakita ko lang yung meme na ganun. Kasi po, talagang ito yung trip ko kasi medyo tuloy-tuloy siya. So, ang nangyayari, parang konti lang minsan yung time ko na nasa Pilipinas po ako. At kadalasan po talaga, naglalagi ako sa iba't ibang parte ng Asia. O, Asia ha. Kasi hindi pa tayo napupunta sa ibang parte ng mundo. So, guys, namimiss ko na talaga yung Filipino food. Like, namimiss ko na yung adobo, namimiss ko na yung sinigang, Bicol Express, sisig, ganyan. Namimiss ko na yung ginataang kalabasa. Mga ganong level. Hanap ako ng hanap dito ng Filipino food, Filipino restaurant. Guys, one of these days, makikita niyo, pupunta ako sa isang Filipino restaurant dito. Kasi guys, talagang crave na talaga ako. Ganun ng level. Kasi bihira nga lang ako talagang umuwi ng madalas sa Pilipinas. So, kung napapansin nyo, tuloy-tuloy yung mga vlogs natin. Tuloy-tuloy din po kasi talaga yung trip natin. Like, literal na tuloy-tuloy talaga. May time na uuwi lang ako sa Pilipinas, 5 days, ganyan. Though wala na sa topic tong sinasabi ko sa inyo. Gusto ko lang share sa inyo. Nagkikain talaga ako sa Filipino food. Gusto ko ng Jollibee, ganun. Nung nag-Vietnam ako lately, hindi ako nakakain man lang kahit Jollibee man lang. Puro mga KFC, puro mga ganyan yung mga nandun. So, pag-uwi ko sa Pilipinas, order ako ng napakadaming mga Filipino food. Nakakamiss pala talaga, no? Though hindi ako OFW Hindi ako OFW. Travel content creator lang ako, travel vlogger sa ibang salita. Pero grabe, parang ako OFW, guys. Na namimiss ko na din yung mga pagkain sa Pinas, ganung level. Ngayon, nagigets ko na yung mga OFW. Though, kayo mga OFW, kung may OFW na nanonood dyan, nakakapagluto kayo sa bahay nyo dito kasi wala akong mahanap kasi nagtatravel lang ako. Gets nyo yun? Sana all. Yun lang. Sinabi ko lang sa inyo to habang ako'y nag-aabang ng turn ko. Para may topic tayo, di ba? Maganda may topic tayo, hindi yung tatahitahimik. Tapos ito pa, guys, kasi mas mauunang ma-upload yung sasabihin kong bansa. Pero syempre, ngayon, okay, sasabihin ko na sa inyo. Ngayon po kasi ay naghahanda na ako para sa susunod nating bansa, which is by this time, habang pinanonood nyo to, ay naka-upload na yun kasi ipaprioritize ko i-upload yun. So, pupunta po kasi tayo ng India at pupunta din po kasi tayo ng Nepal. So, guys, 4 days lang halos ang stay ko sa Pilipinas after dito sa Japan trip na to. So, kailangan ko nang magmadali. Mag-e-edit ako sa 4 days na yon ng mga TikTok videos. Mag-e-edit, magpo-post ako ng mga kahit anong mga kailangang i-post. Tapos kakainin ko na lahat ng kailangan kong kainin. Tapos maglo-laundry na ako lahat ng kailangan kong laundryhin. Grabe, the preparation, the dedication, the perseverance, the passion. Wow, dami ko sinabi sa part na yon. So yun, mas nauna po itong Japan trip ko kaysa sa India. Just in case lang.
Kasi mas gusto ko talagang prioritize sa India kasi guys, alam nyo naman, lagi ko nang binabanggit sa inyo even before nung nasa Sapporo tayo, nakakita ako doon ng Taj Mahal, tapos tinuro ko, tapos sabi ko, one day pupunta ako dyan. And guys, it's finally happening! Though mapapanood nyo na yun by this time. I mean, napanood nyo na yun by this time. Okay? So yun lang, try na natin pumasok doon. Dami na nating bida dito. Ayan guys, yung sinasabi ko sa inyo, o diba? Na-stretch siya kasi nakaprint yan. Kanina mukhang hindi. So doon muna tayo sa loob mag-intay kasi pwede naman daw mag-intay doon. Hello! Please wait 2 minutes. 2 minutes, okay. Thank you. I can make it. There. Okay, thank you. Ayan guys, kailangan mag-install daw kayo ng TeamLab apps para ma-know nyo kasi wala daw mga artwork caption sa loob. Okay, install tayo. Plus, alam nyo ang maganda dito guys, walang tubig kaya hindi nyo na kailangan maghubad ng sapatos. Though may locker silang libreng pwede nyo paglagay ng gamit nyo. And nilagay ko doon yung gamit ko. Let's go. Ano ko na yung aking Klook code. Thank you, thank you. So guys, kung ano na pala yung Klook voucher nyo, yun na i-scan nyo doon, di ba? Napaka-convenient talaga kapag kay-Klook kayo bibili. So, medyo matagal at medyo kailangan pang matagalan tong ano na to. Pag-iintay. Magbubukas daw yung pinto na yan. Here, okay. Thank you. Ano to? Ano to? Ba't walang ano? Eh, manonood na muna tayo. Mamaya na lang kapakita ko sa inyo pag may ganap na okay. Oh my God, ganito pala itsura. Ay, ang galing! Umiilaw yung sapatos ko! Ay, ang katuwa! Kala ko umiilaw yung ipin ko eh. Nakakatuwa naman dito. Okay, so mag-isa tayo. Kukunti lang pala yung nagpupunta dito as of now kasi bago pa nga lang. So guys, ito palang TeamLab na to ay wala siyang mapa. Hindi tulad dun sa TeamLab Planet. Tapos continuously nag-change yung mga artwork sa mismong mga room. So sabi ganun, pwede daw bumalik sa mga room once in a while. Nakakatakot. Ito. Wow! Ang dami palang tao. Madlang people. Joke lang pala yun. Dalang tao. So, ito yung itsura dito. At sabi din doon kanina sa instruction is hard to find daw yung mga ibang rooms. So, kailangan talaga mag-explore. Kaya pala ang tema dito, Wonder, Explore, and Discover. Ganda! Ngayon, no? Tignan nyo. Yay! Ayan, no, pwede kayo mag-picture dyan. Lagyan ng salamin to, nagre-reflect, gano'n. Though, ano ba itsura ng dingding niya? Parang ano yun? Yung telang, ito ilalagay ko dito, nakalimutan ko yung tela. Ganon siya. Okay, so ikutin natin. Wow! Iba na naman dito. Be careful lang guys kasi baka mamali kayo ng pag-ikot. Ganon. Though, iba-iba naman ng mga artwork. Grabe, ang daming mga papasukan. Nakakalito pala talaga and hard to find talagang legitan. Grabe, talagang iba-iba talaga yung mga mga room. Parang napakahirap hanapin ba? Ito parang pure salamin ba? Hindi naman siya sa iba naman yung niya, yung texture. Salamin naman siya na parang may screen. Kasi meron pa rin nasa likod eh. Hindi, projector lang pa rin yung nagpapailaw. Ayan. Time talaga na mahihirapan ka na talaga mag-intindi o maghanap ng mga dadaanan ditong lagusan, ganyan. And pa iba-iba yung mga art. Wow! Ganda naman ito. Wow! Ayan, if ever kung gusto nyo umupo dito, pwede kayong umupo, pwede kayong tumambay. Wala namang time limit. Nakaupo din sila actually. Hindi ko alam kung paano nila nagagawa yun, pero ako nag-i-slide ako guys. Like literal na yung nag-i-slide ako dito ngayon. Buti na nakakapag-video ako. Kala ko doon makapag-video kasi akala ko talaga super dilim niya. Though hindi naman pala. At so far, ito yung isa sa mga nakikita ko sa mga advertisement. Itong itsura na to. Yung parang pabundok na mayroong mga waterfall effect na ganyan. Ayan. Diba? Let's go! Let's move na sa ibang destination naman. Though, dito tayo sa side na to. Para tuloy-tuloy nating makita. Diyos ko, hindi ko na alam kung asa na tayo ngayon. Medyo madilim. Bawal naman mag-flash. Kaya hindi ako makapag-flash dito. Cute oh. Parang mga duwende. Joke, hindi ko alam kung duwende yan guys. Mukha lang. Hindi. Ano pala siya? Ninuno siguro. Grabe, ang ganda! Ang ganda! Hindi ko alam itong pinapasok ko ba? What's this? Tumama. Guys, tignan nyo. Walang katao-tao dito. Hindi nila nahahanap. Buti ako discover ko. Ayun. Guys, kanina muntik ko nang masira yung camera ko. Alam niyo yung maze, natatama sa inyo yung mismong salamin. Ganun yung itsura niya. Ganun yung itsura niya, guys. Ay, oh my God. Talaga nasa dulo na ako. Ang ganda.
Doon kailangan nyo mag-ingat, ha? Oh, ito salamin na to. Oh my God, the illusion. Oh my God, oh my God, oh my God. May natatakot ako, parang hindi ako makakalabas. Oh my God, oh my God. Oh my God, hindi ko makakita. Ano? Saan ako pumunta? Ha? Ayan. Oh my God, ang ganda. Ang ganda, guys. Though hindi ko talaga pwedeng buksan yung flash ko, pasensya na. I'm just following the rules and nagiging respectful lang. Ayan. Diba? Ganda sa section na to. Ayan, tingnan nyo, mas maganda na yung mga kulay-kulay dito ngayon, di ba? Galing, ganda. Tingnan nyo, ha? Okay, Bubble Universe. Oh my God! The bubble thing. Babasagin ba to? O, di ba? Ang ganda! My God! Ang ganda! Sa destination na to, sa attraction na to, ay may salamin. Tapos kailangan yung bag nyo daw dito ay sa tapat nyo. Wait, parang hindi naka-zoom. Ayan, naka-zoom pala. Alam kaya ng mga nasa loob na nakatingin tayo sa kanila. O hindi nila alam. Feeling ko naman hindi nila alam. Wow! Ganda! Oh my God! Ang ganda, guys! Guys, nagpicture na muna ako bago natin i-explore tong bubble area na to. Dahil 3 minutes lang maximum dito. Tapos pwede naman daw umikot na lang ulit. Ayan, tignan nyo. Hello! Bubble, bubble, bubble! Wow! Bolang kristal. Umilaw ka kung malilibot po ang buong mundo. In 3, 2, 1, 0, 0.5, 0.10, 0.11, 0.0000, oh, umilaw. Totoo. Grabe, di ba? Grabe. Mapilit lang na umilaw siya. Ganda dito, guys, oh. Literal, bawal daw hawakan yung artwork, tapos kayo naman hawak naman kayo nakahawak. Ano akala nyo? May exemption ng batas? Wala. This is so good. Ganda. Ganda, guys. Literal. Ganito mag-picture ang solo traveler. Diba? Sa salamin tayo asa. Thank you so much. Alam nyo, mas nagagandahan ko yung Team Love Planets, but mas appreciate ko to kasi medyo matagal siya. Ayun, may mga ganyang room dito. Hindi pa tayo sa ibang room naman. Oh my God, ano to? Nagve-vape? Hindi siya nagve-vape. Though, it's an art. Wow, may mga usok-usok. Ang init naman ng usok, hindi man lang nilamigan nila. Warm ganun, guys. Though hindi siya usok, ano siya? Evaporation. Yay! Ay, lawa ka. O, sige, kanta lang tayo. It's the climb! Ay, tao pala. Dito, guys, mainit. Mainit. Dito naman tayo sa isang side. At least, napupuntahan natin lahat. Ganda. Ang ganda, madlang people. Ayan, guys. Ang ganda. Okay, no, meron ding room na ganito na parang ka nasa ocean. Tapos may mga drawing. Diba? Ganda. Wow. Ano naman to? Galing. Wow. Here? Ang galing, oh, mga umaandar yung mga bilog-bilog na yan. Okay, meron din siya palang ganito. Yung parang doon sa Tokyo na Team Love Planets. Ganda. Grabe, oh, tignan nyo. Doon namatay. Saktong video ko, namatay siya. Pero grabe, para akong nasa movie, guys. The best. The best. Iba-iba yung nagsha-show per oras. So, saktuhan na lang ng swertihan. Titignan ko, mabibidyohan ko kasi nakakasira ng lens ng camera. Yung mga flash ganun. Ayan! Wow! Tignan nyo, ang ganda niya in person. Though for sure din yung nakikita. Pero maganda siya in person, guys. Wow! Ang ganda, oh my God! Cosmic consciousness. So, napakadami pang iba. Depende sa trip nyo yan. Ang haba, 4 minutes yung naabutan ko. And madami pang iba dyan. Uy, parang maganda tong light evaporating with people. No? Oh, ang ganda naman na attraction na to, guys. Joke. Pa-exit na tayo. And alam nyo,
Tinanong ko dun sa staff, kasi meron pa akong nakita sa Google na hindi ko pa napupuntahan, which is ito siya. Ayan, para kang nasa lamp area, yung mga lantern na ganyan. And, kanina ko pa siya hinahanap. Tapos, sabi nung staff is, wala na daw yun. 2 years ago pa daw wala. Di ba nag-reopen sila? Dati kasi meron silang ganun. So, wala na ngayon. Wala, sila din pala yung naglagay sa Marina Bay Sands niyan. Ng digital light canvas. Ang galing naman. Tapos, ito yung sa Osaka. Finally, we're done. Ang ganda, worth it. Worth it talaga. So, ayan, kukunin ko na ang aking gamit. So, this is my gamit. Free of charge yan. Pwede kayo magpa-locker na guys. So, check natin kami naiwan. At least, we're done. Thank you guys so much. Thank you. Ngayon, tayo naman po ay pupunta sa Roppongi Hills o yung parang observation deck area nila dito plus sa Akasaka after. Okay? So, tara, i-type na natin sa Google Maps kung saan siya. Okay, so may dalawang option. From here, pwede kayong sumakay sa train na kung saan Hibiya Line at meron ding isang bus. Pero ako, para mas konti ang lakarin, bus na lang ako. So, dito na tayo ngayon sa Yoshinoya. Kumain na muna tayo. Bago tayo mag-proceed kasi anong oras na? 12:26 na, hindi pa ako nag-aalmusal. So, okay lang naman kasi parang nabusog pa ako sa kinain ko kahapon. Okay, so, ang in-order ko. Ito yung in-order ko. 826 yan siya. Though feeling ko 908 yan. Ganun. Siyempre, may tax, no? Wala naman tax, may tax ulit dito. Ay, yung order ko. Tignan nyo, oh. Diba? Ang dami. Okay na yan. Okay guys, so I took a bus from there sa mismong Team Lab papunta dito sa Roppongi Hills. So andito na ako ngayon, naglalakad. So bus 88, bus 88 ng inyong sakyan if ever. And kung magte-train naman kayo, is pumunta kayo dito sa Roppongi station. Okay? Okay. Ang people, napakataas naman dito. Ayan. Let's go. May elevator. Try natin. Baka pwede yan. Ganda din dito sa Roppongi. Ayan na. Going up, please. I need to go up, guys. I need. OA naman. Ayan, so andito na tayo. Naglalakad na tayo dito. It's giving very garden vibe. Sorry ka, Choya. Sorry ka, Choya. Sorry ka, Choya. Sorry ka, Choya. Ayan, okay. Basahin nyo to. Observatory, dyan tayo pupunta. Yan ang kailangan yung avail din sa Klook kasi sa Klook ko din siya nakuha. If ever kung gusto niyo avail, yung link nasa ibaba. And also, you can use my code TOLIVE para magkaroon ng extra 5% off discount. Okay? So, saan dito yung observation deck? Ha? Saan ako dito titingin ng lamig? Thank you, Lord Jesus, for this wonderful weather. Wind, moon, sun, fire. Di man dito, ang lamig talaga. Yan nyo, nililipad yung buhok ko. It's a prank. Di pala nililipad kasi nakaano pala ako. Naka-wax. Ang kailangan lang naman natin maghanap ng guard or staff para bubungpas na ito. Pahiya ako. Automatic kasi lahat dito, di ba? Yan, open sesame. Yan. Magtatanong tayo kung saan to. Siyempre, bago lahat, kailangan natin i-ready ang saklok para wala nang tanong-tanungan pa. Let's go. Hello, where's this one? Roppongi Hills Observation. So, dito pala dapat pupunta. If ever pumunta kayo dyan, nakikita nyo to. Pumunta sa elevator, tapos third floor daw. Third floor, okay? Dyan tayo. So, dito tayo. Ticket exchange. Kasi hindi pala ito yung pinaka-ticket pa. We need to get pa. Wait, I'll just turn up the brightness. Yan. Let's go. Wow! And alam nyo, ito, ay hindi ko ito binili na separately. Ano to? Greater Pass Tokyo yung binili ko. So, ilalagay ko yung link sa baba. Kung gusto nyo separately, yung link nasa ibaba ulit. Okay, so ganito pala itsura dito sa Roppongi. Roppongi ba? Roppongi. Wow. Ganda ha? Kahilig ko talaga guys sa mga towers ever. Kung napapansin nyo. Kahilig ko sa mga ganitong ganap. Yung Tokyo Tower! The Tokyo Tower is there! Look! Diba? Galing, no? Though alam nyo, walang upuan dito. Like, kailangan mo umupo talaga sa mga ganyang salamin. Salamin. So, since ito na lang ang ating ganap na may schedule for today's video, magmumuni-muni muna ako dito. Babalik ako kayo mamaya, okay? Okay. Ayan, guys. Dumire-diretso lang kayo, tapos ito na yung makikita nyo area. Meron pala ditong upo ang side. Though, mas na-appreciate ko ito kasi dun sa kanina masyadong maliwanag. Plus, yung side na yun, feeling ko Haneda Airport yun. Hindi naman siguro narita, no? Andun na may airport na malapit. Guys, Haneda Airport nga. Sinerch ko. Ayun, no? Basta doon sa side na may mga aeroplanong nagla-landing dyan kanina. Yung tinuturo ko, Haneda yan.
So, ibig sabihin, hamak pala talaga ang lapit ng Haneda Airport kumpara dun sa Narita, ano? Next time, makakapag-Haneda din tayo if ever, kung meron tayong budget na malaki-laki na. Kasi guys, alam nyo, ang local airline lang na nag-o-offer papuntang Haneda ay PAL as of now, Philippine Airlines. And kung hindi naman na local airline, medyo mahal kasi ang flight papuntang Haneda. Though, maganda doon kasi malapit talaga siya dito. Hindi na kayo magnanarita Skyliner, ganyan. Though okay lang din naman na magganon. Meron namang mga binibigay na ticket sila clock, ganyan na mura na pwede natin gamitin. Konting tiis lang naman sa biyahe. Kung gustong makatipid, di ba? May mga viewers ako na sinasabi nila na gano'n na mag-trade off mag-Haneda Airport. Wag yung puro narita dahil mas convenient. Yes, iniisip ko po talaga yung convenience. Minsan, kaya lang, ang iniisip ko din kasi kung saan makakatipid kasi ang biyahe ko naman hindi naman yung minsan ng biyahe lang, madalas po kasi tayong mga biyahe nakikita nyo naman, observe nyo naman, 'di ba? So kailangan din nating budgetin. And may mga time din na sabi, mag-try daw ako ng ganun, wag daw yung magtipid-tipid. Though for me kasi guys, pagka monthly kayo umaalis at more than one yung trip, kailangan nyo talaga magtipid guys. So if ever sana, kung minsanan lang, pwede. Pero hindi kasi like ngayong taon, nakadalawang balik na tayo ng Japan. Tas binilang ko ngayon po ay May 25, May 25 ngayon. Kasalukuyan, ang trip natin simula January, nakaka 16 trips na po tayo. Sipin nyo, 16 trips yun. Nakailang sakay na tayo ng aeroplano, ganyan. So medyo magastos talaga. Kung kukumputin yun guys, feeling ko nga like ala na to sa topic dito, gusto ko lang isama dito. Feeling ko kung kukumputin lahat na nagastos ko simula ng January, pwede na tayo makapunta ng Europe, pwede na tayo makapunta ng Peru, pwede na rin tayo makapunta ng Brazil, yung mga gusto nating bansa, pwede na rin tayo makapunta ng Amerika. Though sa POV kasi ko as a travel vlogger based in the Philippines, gusto ko din kasi talaga yung nakaka-relate yung mga audience ko. Like karamihan sa mga audience ko ang gustong puntahan Japan, ganyan, Japan, Taiwan, Hong Kong, Singapore, kasi yan yung mga best options sa Philippines. I mean, yung mga Filipino markets, diba? Alam niyo yan. Kaya may time na sinabi ko sa sarili ko, 2023, okay, puso ng audience. 2024, okay, puso ng audience. Pero ngayon, susundin ko naman yung puso ko. Wow, ang drama. Diba sinabi ko na sa inyo kanina, pupunta ako ng India kasi India talaga yung pinakagusto ko. Kahit ko kaunti yung market sa Philippines ng India at Nepal, pupuntahan ko siya kasi yun yung gusto ko talagang puntahan. This time, ako naman. Gets niyo yung ganun. So, yun din yung sinasabi ko sa mga kaibigan ko na inaaya ako mag-India. Ba't ka magpupunta ng India? Ganyan. Kasi diba madaming ang stereotype na dangerous nga daw sa India. Though, titignan natin kung ano naman. Wala na naman sa topic tong usapan natin. Ganun kasi talaga naiisip ko kapag tumatanga ako sa ganito. I mean, kapag tumatambay ako, ang daming pumapasok sa isip ko. Though, gusto ko lang din i-share sa inyo kung ano yung mga pumapasok na yun kasi transparent naman ako sa inyo. So yun, nagsimula tayo sa Haneda, sa Narita, na nakapunta na naman tayo ng India at nakapunta na naman tayo ng puso-puso, okay. Yun lang. Sige, mamaya na lang ulit. Ang haba na naman ng ganap ko dito. Ayan guys, so meron ditong binebenta ng mga ganyan. Though hindi ko kasi alam, hindi ako knowledgeable sa mga parang anime na ganyan kung ano yan. If ever, pwede kayo mag-stop dito at bumili kayo niyan. Guys, so ngayon, naghihintay na tayo ng bus at pupunta na tayo doon sa He Shrine sa Akasaka. Diba sabi ko sa inyo, pupunta tayo ng Team Labs, pupunta tayo ng Roppongi, tapos pupunta din tayo ng Akasaka. So ngayon, dito tayo nag-aabang tayo ng bus. Ayun na, let's go. Okay, so excited ako pupunta sa He Shrine dahil ay meron doon mga torii gates yung parang sa Kyoto, and until 5 PM daw yung opening na. So let's go. Finally, after the long walk bago makapunta dito, kasi nagbus nga ako, diba? So if ever kayo, kung magte-train kayo, yung nearest train station dito sa He Shrine is ilalagay ko dito sa screen. And ngayon tara, pumanik na tayo. At itong He Shrine, isa sa mga sikat na attraction or place or sacred place dito sa Akasaka. Let's go! Tignan niyo, ganda. May elevator dito, ay may escalator dito. Kaya kayo ay hindi mapapagod. Ang dami nating napuntahan ngayon, no? Nakakatuwa. Actually, hindi pa ako uwi. Pumunta pa ako ng Harajuku to buy my perfume. Diyos ko, pinuri ko pa naman kayo. Tapos sira. So, kailangan maghagdan. Grabe naman ito. Tuwa dito ngayon sa Japan, guys. Promise. Ang lamig. Doon talagang pawisin lang ako, pero ang lamig. Di ba nakita nyo na nagpunta ako ng Tokyo at Sapporo? Kahit snow, kahit winter, pinagpapawisan ako.
So it's a normal tank for me. So ayan guys, sa entrance. Hindi ko alam kung meron itong ano eh. Meron itong entrance fee. Oh my god. Oh my god. First time ko makakita ng ganito. I mean, nakakahawak. Usually kasi puno. Ay, ang galing. Ah, may sensor. Parang ganyan. Hindi ko alam kung para saan ito ginagawa. First time ko guys. Sige, hayaan muna natin. Hindi ko alam gamitin eh. Ano ba yung pinamumumog ba yun? Pinangihilamos o ano? Hindi ko alam eh. Punta dito guys. Lamig. Ano naman to? Parang mga may binibenta sila din ito ng mga iba't ibang stuff. Pampaswerte. Ano yan? Wish-wish na naman. Ganon. Sabi sa TikTok na gano'n, kukunti lang tayo tao dito. Though, kukunti nga yung tao dito kumpara doon sa mga ibang tourist spot. So, good option na magpunta dito. Pag nagpunta kayo dito, mararamdaman nyo ang Japan vibe. Pumunta tayo sa iba't ibang klase ng torii gates na puro pula. Ayan, papakita ko sa inyo. O diba? Para lang siyang sa Kyoto guys. Usually ganyan naman talaga ang mga torii gates. So, let's go. Pa tayo. Wow! Ganda oh. Kita na natin yung torii gates and hindi siya ganun ka-crowded, diba? Kumpara dun sa Kyoto. And, diba? Ang ganda. Okay, let's go! Okay, so medyo dumadami na yung tao doon, but at least nakapag-video tayo. So ngayon, magbibigay ako sa inyo ng quick montage nung mga binidyohan ko doon, okay? Ganun lang kadali. At least nakapunta na tayo dito sa Hei Shrine na parang napunta na rin tayo sa Kyoto, Japan. Dahil super ganda, super sacred, super serene, ganyan. Kasi ito, sa paligid niya, pagbaba niyo doon, may mga makikita pa kayo ng mga ganitong type of things, places, attractions. Okay guys, so yun lang. Mas mahaba pa atang ginawa ko sa Team Lab saka doon sa mismo Roppongi area kumpara dito sa Asaka na area which is dito sa Hei Shrine. Okay, so if ever kapag gusto niyo magpunta dito is magpunta lang kayo kasi napaka-underrated ng areas na to. Plus yung Team Lab na sinabi ko sa inyo kanina, underrated din siya ng slide kasi mas madami nagpupunta doon sa mismo Team Lab Planets. Ang ganda din naman itong Team Lab sa to. Bigyan nyo ng chance, okay? So again, ito pong activities na ginawa ko ngayon ibino ko via Klook. So actually, bumili ko ng Klook Greater Pass. So yung link ilalagay ko dito sa ibaba. And mas makaka-discount ka kasi kapag pass yung binili mo. But kung gusto nyo na separately nyo bibilin, ilalagay ko din yung link sa ibaba. Ayan, lalabas dito yung mismong link dun sa Team Lab at lalabas din ulit dito sa screen is yung nakalagay dyan na link below na yung Roppongi naman na hills na observation na deck. Okay? Again, lahat po ng yan pwede nyo pong gamitin sa Klook and you can use my code IABAN5 off para magkaroon kayo ng extra 5% discount kapag ka may bibilin kayo sa Klook. Okay? So yun lang. Nagugulo na yung buhok ko. Maraming salamat po. And again, thank you guys for watching. Follow nyo ako sa aking Instagram account at TikTok account. If ever ka meron kayong tanong, i-DM nyo ako doon privately para mag one-on-one talk tayo. Okay? Nagre-reply po ako. Okay? Thank you guys so much. Again, yun lang. Thanks!